Magandang araw! Narito muli tayo upang pag-aralan ang asignaturang Mother Tongue. Ang ating paksa ay tungkol sa pagsulat ng tala-arawan at liham. Mayroon ka bang matalik na kaibigan? Nais mo ba siyang kumustahin? Nakagawa ka na ba ng isang liham para sa iyong kaibigan? Alam mo ba kung paano gumawa ng isang liham? Basahin mo ang isang liham ni Ana para sa kanyang matalik na kaibigan na si Lisa. Subukan mo kung naunawaan mo ang liham ni Ana para kay Lisa. Kailan isinulat ni Ana ang kanyang liham? Ano ang sinabi ni Ana kay Lisa? Alam mo ba kung paano gumawa ng isang liham? Ano kaya ang mga bahagi nito? Ang liham ay isang paraan ng pagsulat ng isang mensahe na naglalaman ng mga nais mong iparating o ipaabot sa isang tao. Ang liham pagkakaibigan ay may 5 bahagi. Ang mga ito ay ang petsa, bating panimula, katawan ng liham, bating pangwakas, at lagda. Petsa, tinutukoy nito kung kailan na isulat ang liham. Bating panimula, sinasabi rito kung para kanino ang liham. Katawan ng liham. Isinusulat dito ang mensahe o nais ipabatid ng liham. Bating pangwakas. Isinasaad sa bahaging ito ang huling pagbati ng sumulat o ang relasyon ng taong sumulat sa sinusulatan. At lagda. Dito naman isinusulat ang pangalan ng nagpadala ng liham. Alam mo na ang bahagi ng liham. Aralin mo naman ngayon ang wastong tuntunin ng pagsulat nito. Una, tiyakin na nakasulat sa malaking titik ang unang letra ng unang salita ng bawat pangungusap. Pansinin ang mga nakabilog na mga salita. Ikalawang tuntunin, ipasok ang unang linya ng bawat talata. Ikatlong tuntunin sa pagsulat ng liham, tiyakin na wasto ang paggamit ng mga bantas tulad ng tuldok, kudlit, kuwit, at iba pa. Ika-4 na tuntunin, tiyakin na wasto ang pagbabaybay o spelling ng mga salita. At ika-5 tuntunin sa pagsulat ng liham, tiyakin na may sapat na espasyo sa bawat gilid ng pinagsusulatan.
Nabanggit ni Ana kay Lisa ang tungkol sa pagsulat niya ng tala-arawan. Basahin mo ang tala-arawan ni Ana. Ano ang nabasa mo sa tala-arawan ni Ana? Ano ang kanyang isinulat sa kanyang tala-arawan? Ano ang napansin mo sa pagsulat ng isang tala-arawan? Ang tala-arawan ay pagsusulat ng sariling karanasan ng isang tao. Maaaring tungkol ito sa masaya, malungkot, nakagugulat at nakatatakot na karanasan. Nakatutulong ito na maipaalala sa atin ang mga pangyayari sa ating buhay. Narito ang Venn diagram upang malaman natin ang pagkakaiba at pagkakapareho ng pagsulat ng liham at ng tala-arawan. Ang liham ay may petsa, bating panimula, katawan ng liham, bating pangwakas, at lagda. Ang tala-arawan ay may petsa, oras, at katawan. At ang kanilang pagkakapareha, ang liham at tala-arawan ay may parehong tuntunin. Kaya, kung ano ang alituntunin sa pagsulat ng liham, ganun din ang alituntunin sa pagsulat ng tala-arawan. Tandaan, ang liham ay isang paraan ng pagsulat ng isang mensahe na naglalaman ng mga nais mong iparating o ipaabot sa isang tao. Ang liham pagkakaibigan ay may 5 bahagi. Ang mga ito ay ang petsa, bating panimula, katawan ng liham, bating pangwakas at lagda. Ang tala-arawan ay pagsusulat ng sariling karanasan ng isang tao. Maaaring tungkol ito sa masaya, malungkot, nakagugulat at nakatatakot na karanasan. Nakatutulong ito na maipaalala sa atin ang mga pangyayari sa ating buhay. Ito lamang para sa araw na ito. Maraming salamat sa iyong panonood.